Kasabay ng patuloy na pagdami ng populasyon ay ang papalaking pangangailangan ng pagkain, kasama na ang karne ng baka. Sa kasalukuyan, hindi sapat ang supply ng baka sa ating bansa. Ang 2 milyong bilang ng inaalaga ang baka sa ngayon ay kukulangin pa para sa pangangailangan natin sa isang buwan, na ayon sa kagawaran ng pagsasaka ay umaabot sa halos 2,500,000 baka. Liban sa hindi mapigilang paglaki ng populasyon, napag-alaman din sa pag-aaral ng Livestock Development Council na itinatag ng kagawaran ng pagsasaka na mula noong taong 1980 hanggang 1992 ay nagkaroon ng negative 1% na paglaki ang populasyon ng baka sa bansa. At ang dahilan, ang kakulangan ng supply ng feeder cattle o palahiang baka at ang walang pagkatay sa mga baka kahit na ang mga ito ay buntis. Isang solusyon ang naging sagot sa problemang kakulangan ng baka, ang pag-angkat ng mga baka na patatabain sa pamamagitan ng teknolohiyang feedlot fattening. Sa teknolohiyang ito, ang pagpapataba ng baka ay ginagawa mula 70 hanggang 120 araw lamang sa loob ng kulungan na may sapat na rasyon ng pagkain na mula sa mga byproducts tulad ng spent grain, pineapple pulp, rejected vegetables at iba pa. Sa kasalukuyan, ayon sa livestock section ng kagawaran ng pagsasaka, merong 1,979 na feedlot operator sa Luzon, 17 sa Visayas, at 76 sa Mindanao. Tinatayang may kabuuang bilang na 12,433 baka ang ipinasok mula sa Australia at Amerika ang inaalagaan sa Luzon mula Enero hanggang Hunyo ng taong 1996. 3,350 baka naman sa Visayas at 27,581 baka naman ang sa Mindanao. Noong 1995, umabot sa kabuuang bilang na 188,343 feeder o patabaing baka at 11,173 breeder o palahiang baka ang naiangkat mula sa ibang bansa. Feedlot fattening is fattening a cow as a generic animal, a cow. It can be a steer, it can be a heifer, in a confined place, as against fattening extensively like the traditional grass fattening operations of a rancho, extensive. Feedlot is where the cattle is being controlled. No, these are not what you call graze. Hindi mo ilalabas yan sa grazeland wherein doon sila kakain. Ang feedlot is a concentration of an area wherein you will place the cattle there. Doon mo na sila patatabain, doon mo na rin sila palalakihin. What you're trying to do is to, you see, as cattle, just to stay alive, cattle need energy. So that's why you put them in a feedlot so they don't move so much, so they don't expend too much energy moving about. That way, whatever energy they eat, they put into muscle and or little fat. If you put them in the